ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang smart key fast blinking on ng aking smart key remote clockwise storage box. Isang metro, hindi na siya na-detect. Bilaw, tapos enter natin yung 7 digits. 4, 5, 6. Yan, answer rock. Grabe, layo. What's up mga sir, and welcome to another episode. For today's episode ay ituturo ko sa inyo paano gamitin ang smart key main switch knob saka answer block. Pwede natin on saka off. So una nating gagawin ay itong smart key. Paano yung operation niya, paano patiin, paano siya buhayin. So ito yung smart key mga pengo. May logo. Ito yung likod. Tapos ito yung smart key button, smart key indicator. Paano malalaman kung naka-on itong smart key natin, itong remote? Pag fast blinking, pag pinindot mo yung button, smart key button, fast blinking. Tapos pag na-press mo yan na naka-on yung smart key mo, mag-answer back. Iilaw yung mga signal light. Ibig sabihin, gusto niyo mong malaman kung nasaan yung motor mo, yun ang answer back. Then kapag naka-off naman to, slow blinking naman ang smart key natin. Hindi siya mag-answer back, hindi siya mapipindot yung main switch button natin pag naka-off to. Yan, smart key. Kapag na-press mo once, 1 seconds lang, iilaw yung smart key indicator natin. Pag umilaw yan yung indicator natin ng smart key, ibig sabihin na-detect ng motor yung ating smart key. So pwede din siya pihitin. Pag hindi pa pihit, ibig sabihin low bat yung motor mo. Press 1, tapos may marin kayong click. Press 1, iilaw yan. Tapos mga 5 seconds yata mamatay. Yan, bilang natin from press 1, 2, 3, 4, 5. Yan, 5 seconds mawawala yung smart key. Kaya nga pag na-press nyo to, sa loob ng 5 seconds pipitin nyo ng open or on. Yan, para ma-on yung motor. So ngayon, paano i-off ang ating smart key? Para ma-off ang smart key natin, pindutin mo lang yung smart key button, then siguro 1.5 seconds. Yan, basta press and hold hanggang umilaw yung smart key indicator. Yan, press natin 1, 2. Yan, umilaw na ng slow blinking indicator natin sa smart key. Hindi siya mapipihit, walang answer back, hindi siya magre-response dito sa motor. Yan, walang response yan. Hindi mo mapipihit ang main switch knob. Wala ding ilaw dito kapag naka-off to. Kailangan mo ng susi ni Yamaha para sa upuan, sa storage box. Yan, meron storage box to na pwede mong gamitin kapag nalobat ka, di mapit to. Yan, dito sa ilalim pitin nyo lang clockwise. Bubuksan nyo na yung storage box. Pwede nyo buksan pag emergency. So kapag lobat tong motor, itong battery ng motor, at okay naman yung smart key remote nyo, so hindi siya mag-open kasi nga lobat yung motor. Hindi mapipihit yung ating knob. Kahit na umiilaw dito at lobat ang motor, hindi niya mapipihit. So kailangan 12 volts yung ating battery ng motor. Dapat hindi siya bumaba ng 12 volts. Or pwedeng 11 volts, sige yan. Huwag lang mag 10 volts. Hindi niya ma-operate yung main switch knob. So kailangan press na press ang battery ng motor natin. So pag on naman ng smart key remote, ilong press niya yung button dito sa smart key, and iilaw yung indicator natin ng fast blink. Yan, big sabihin on na yung ating smart key. Press natin and hold ng mga 2 seconds. 1,
2. Yan, nag-blink na. Ibig sabihin, gagana na yung ating answer back. Yan. Tapos yung range naman nito, para mapagana, about dito. Range ng remote para mapagana yung ating main switch knob. Kailangan nasa bulsa yung ating remote or kaya nasa bag, sa backpack or yung waist bag. Dito ko nilalagay yan sa belt bag natin. Kung ano sinasabi ko. Dito sa may handlebar, nakadidetect pa rin. Dito sa yan, mga 1 metro, hindi na siya nadidetect. Banda rito, mga kalating metro, yan, nadidetect siya hanggang dito. Pero pag lumayo ka ng ganito, hindi na siya detected. Sa 1 meter from the center ng upuan ng motor nyo. Kailan naka-on to, so ano nyo na kung paano i-on to, mga pengo. Hold and hintayin mag-blink. Slow blink, ibig sabihin off. Hindi mapapagana lahat. Then press nyo ulit and hold to 2 seconds. Fast blink, ibig sabihin mapapagana yung ating remote. So para ma-open natin ng ating motor, magka-power at mabuksan nating compartment sa gas tank, kailangan yung i-press once, mga 1 seconds lang. Quick press, tapos i-ilaw yung smart key indicator dito sa motor. And pwede yun siyang pitin ng open saka on. So okay, press 1 and open. Sa open, pwede mo siyang pindutin itong fuel para ma-open yung gas tank natin and seat para sa compartment. So, fuel natin, press, medyo madiin to. Yan. Para ma-open yung ating gas tank lid. Tapos naman, kung upuan naman ang bubuksan nyo, so maglalagay ko ng gamit sa seat naman. Yan o. Alright, open na. Okay na. So, kailangan na lagi naka-off. Pag di ka naka-off, naka-open ka, sabihin na may power pa yan, may power supply. Pag iniwan mo yan, madidrain yung battery. Yun ang nakaka-drain. Kapag lumayo ako, yan, nag-warning. Ibig sabihin, mas malayo ka sa motor, naiwanan mo. So, sabihin, oy, naiwan mo ako naka-open, baka malawbat ako. So, palagi niyong i-off to. Yan. So, off natin mga penga. Sa sunod naman, kapag sira to, or naiwan to, nawala to, nahulog, tapos di mo napansin, pinatay mo yan. So, kapag wala to, ibig sabihin na hindi mo ma-open yung motor, hindi gagana yung smart key button. Pero may isang paraan para mapagana yan. Diba, wala kang susi. Yan, i-off natin, i-consider natin na nawala. Meron itong identification number. Yung binibigay sa inyong card. Nung bumili kayo ng motor, yung kulay pula, mga pengo. Hindi ko naman dala yung identification card ko, yung kulay pula, parang susi. Nasa karton siya na ganito kalaki. Ilagay ka na sa screen. Meron yung number, 6 digits. So, identification card kung tawagan natin ng Yamaha para sa emergency on. Papaandar natin itong motor kahit walang susi. Ang pattern or paraan ay press and hold, tapos magbi-blink ng 1 seconds itong smart key indicator dito sa motor. Fast blink siya. 3 times yung gagawin, tapos after ng 3 times na quick blink, i-enter mo yung identification card number dito sa motor. Kumbaga, magbi-blink siya ng number. Yan. Ng first digit. After ng bilang,
ibibitawan nyo, tapos enter nyo yung second digit. Pag natapos na yung number na pinasok nyo, bitaw uli, tapos hold uli para ma-enter yung 6 digits na number. After ng 6 digit na number, iilaw yung smart key ng steady, tapos pwede mo siyang pihitin at on. Ito wala siyang response. Gagawin natin ng emergency on ng ating motor. So, alright, long press natin, magbi-blink yung indicator 3 times. Sana makita. Press blink, press second blink, bitaw, and press hold. Yan, milaw, tapos enter natin 7 digits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then, ayan, nag-blink. Tapos, pwede nyo press. Then, pwede nyo nang pander yung motor. Ilagay na yun sa on. Pagka pander yung motor, accept. Then, ignition. Naka-side stand. Ignition. Then, push start. Brake pala. Brake. Then, push start. Yan lang. So, emergency. Yan ang pag-enter, mga pingo. So, subukan natin. Papatayin natin yung motor. I-off natin. Switch off sa main switch nang nakapatay yung smart key natin. Tingnan natin anong magiging mangyayari. Wala siyang tunog, wala siyang signal. Kasi ang ginawa natin, emergency on ang pagparaan natin pagbuhay sa motor or yung knob na activate para mapihit. Yan. Kung wala kayong smart key, pwede yung emergency on ng ating NMAX. Alright, sunod naman yung answer back. Yung answer back ay around 20 meters away. Pwede mo siya ma-activate sa 1 metro. Ilang bilang 1, 2. Di ba, na-off natin, i-on naman natin to. Long press natin and ilaw yung indicator ng smart key. Pwede siya mag-answer back. 1 metro ito, 1 metro. Yan, answer back. Yan. 10 meters. Yan, 10 meters and tignan natin. Ganyan kalayo Yan. Umaga na pa rin ang answer back. Ganito kalayo. Subukan natin yung gandulo. Napakalayo na ito, mga pengo. Grabe. Isang kanto yun. Yan. Tingnan natin kung may ilaw. May ilaw pa rin. Ang layo. Ilaw pa ba? Grabe, layo. Lampas na yata 20 meters tayo, no? Yan, no? Grabe, layo. Layo. Sige. Napakalayo ng gana ng answer back. So ngayon naman ay gagawin natin. Paano natin masasilent yung answer back nito? Isa-silent lang natin yung answer back. Hinihingal, napakalayo nun Gandulo. Isa-silent natin yung answer back nito. Gagamitin yung knob. Kailangan naka-on yung smart key remote natin. Meron kayong marinig na blink dito. Ibig sabihin naka-silent yung ating motor. Ay, yung answer back pala. Kailangan naka-on to, mga smart key natin. Kailangan naka-on ng smart key. Press once and press and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. 2 beep sounds. Ibig sabihin naka-silence na to. Subukan natin. Yan.
wala siyang sounds, naka-silent. Ganun pa rin pag gusto mong may beep sounds, sakay tayo para center. Kailangan naka-on ang smart key, press once, then press newly and hold ng up to 7 seconds. Hindi mo siya pipitin, basta press nyo lang. Press once, ilaw yung indicator, and press ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah. Isang beep na long beep, ibig sabihin may tunog na yung answer back nito. Alright. Okay na yun. Alright. Okay na, no? Yan. Yan, may sounds na. Ganun lang mga ping pag-operate. Pagbukas yung answer back, saka pag-on up ng smart key, paano paraan. Huwag nyong pepersen kapag hindi siya gumagana. Kailangan meron kayong pattern. Kapag hindi gumana yung button, ibig sabihin kapag nag-click tapos umilaw yung indicator tapos hindi siya mapihit, ibig sabihin lowbat yung motor. So kailangan nyo i-recharge. Pangkaraniwan sa NMAX standard nangyayari yan eh. Dito sa TechMax parang wala pa. Ewan ko lang kung meron na yung iba. Under tayo, medyo matagal na nating ginawa, press once pag under, tapos lagay nyo sa on. Basta tapusin nyo yung presentation dito sa taas. Diba yung kasi chinecheck niya yung lahat ng indicator niyan, mga pinga. Basta yung mga indicator na gumagalaw, huwag nyo munang papaandarin, huwag nyo munang i-start yung motor nyo. Pag press nyo yung ganyan and on, tapos nyo yung mga presentation, yung mga ilaw-ilaw, kailangan naka-steady para hindi siya malfunction yung ECU. Yan ang pinaka-sip. Pakita ko na rin sa inyo yung emergency switch ng side stand. Anong mangyayari sa motor. Isa sa stand ko, mamatay yung makina. Yan, iilaw yung CVT. Hindi siya error. Ibig sabihin lang na biglang tigil ng ating motor, biglang tumigil ng CVT. Ano gagawin ko? Kasi nakailaw pa. Pwede nyong i-off, tapos on ulit. Yun ang proper. Yan, wala na. Ibig sabihin na nag-refresh siya. Paano ba pag off nito? Galing under. Galing under. Yan. Gagarayan na kayo. Kailangan yung i-switch off muna dito sa main switch. Naka-off, naka-diretso to, yung knob. Tapos mag-side stand ka. Yun ang proper. Ito ay for emergency, for safety purposes lang yung side stand natin. Kaya may ganyan yan. Hindi naman kailangan dyan nyo papatay yung motor. Grabe naman kayo. Mag-isip advance. Alright. For our safety ng remote, ano ba yung dapat nating iwasan? Number 1, iwasan natin yung strong magnet na napakalakas. Okay lang kung mahina sa mga radio waves. Huwag niyang ilapit sa mga yung daraba kayo sa hospital, yung pang x-ray, huwag niya ilalapit to kasi baka masira yung mga IC chipset. So number 2, bawal mabasa yung smart key natin kasi nga electronics to, maraming IC. Kapag may power ay masisira yung ating device. So number 3, bawal ilagay sa compartment. In case na baka masira yung smart key at nasa loob ng compartment. Diba, nalobat siya.
Hindi natin marirepair yung remote kasi nasa loob. Pati yung emergency na susi natin sa compartment nandun. So kailangan mo pang umuwi para kunin yung duplicate ng susi sa compartment. Yan, iiwasan nyo. Number 4, hindi pwede mag-drop or mahulog kasi nga pag nahulog yan mawawasak. Number 5 ay hindi pwedeng madaganan ng mabibigat na bagay. Pag nadaganan ng mabigat na bagay, siyempre plastic lang yan, maliit na IC. Tita Rita yata to. Tita Rita, awan ta. So, ingat-ingat lang sa pag-drive ng e-bike. So, yun lang yung ating dapat natin iwasan. Sa pagpapalit ng battery, sinunsungkit lang naman to. So, hindi ko na napakita. Saka na pag papalitan ng battery. Then, itong motor na to, or kahit anong motor na naka-smart key, pwedeng malagyan ng duplicate. Di ba isa lang binibigyan sa ating na smart key na remote? Pwede tayong bumili ng smart key, then tayo magdo-duplicate. Madali lang naman, may instruction naman yan. Saka natin gawin yan sa another vlog para sure. Halimbawa, nasira yung isa mong smart key remote, para may reserva ka. Diba? Pwede naman dalhin pag nag-long ride ka para walang aberya. Alam mo masisira, no? I-off mo lang yung isa, tapos yung isa on para hindi malito yung motor. Alright, umikot lang tayo sa Morong. Doon tayo nag-vlog kasi nga maluwag, wala masyadong dumadaan, para tahimik. Doon lang pala. Basta saan ako nagwa-vlog, doon lang pala yung may magandang lugar, no? Nakatulong ba yung video natin? Para sa mga baguhan pa sa pagmumotor, nakatulong ba to yung video? Very informative ba? Comment na below mga sir. And syempre, para makatulong kayo sa akin, sa mga hindi pa nakasubscribe, new viewers, alam nyo nasa tamang channel kayo, hit nyo lang yung subscribe button and bell notification for more updates and episode. Kung di nyo maintindihan ng aking boses na tunog lasing, i-on nyo lang yung subtitle para maintindihan nyo. Medyo accurate naman yan. Ito ay auto-translate ni YouTube. Yan, alright mga sir, stay safe and ride safe always, and bye bye.